Lumipas ang mga taon. Nagpalit ang mga panahon. Muling itinayo ang mga kalye. Dumating at umalis ang mga tao. Pero bawat araw, sa parehong oras, bumabalik ang aso sa parehong lugar at umuupo. Walang nakakaalam kung bakit siya nanatili. May nagsabing matigas ang ulo niya. May nagsabing sira na siya. Ilan ang nagsabing sobrang tapat niya kaysa sa makatwiran. Pero ang totoo, mas simple at mas masakit, naghihintay siya sa isang taong hindi na bumalik. Binasa siya ng ulan. Sinunog ng tag-araw ang kanyang mga paa. Nagyelo ang kanyang buto sa taglamig. Gayunpaman, naghintay pa rin siya. Hindi dahil naniniwala siya sa himala, kundi dahil ang pag-asa lang ang natira sa kanya. Karamihan sa mga tao ay dumadaan lang sa mga ganitong kwento nang hindi tumitigil. Pero ang kwentong ito ay dapat ikwento. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang aso. Ito ay kwento ng pag-ibig na hindi marunong magtapos. At bago matapos ang kwentong ito, maunawaan mo kung bakit naging sagrado ang lugar na kinaroroonan niya. Bakit nagsimulang umiyak ang mga estranghero pag nakikita siya? At bakit sa kanyang huling araw, hindi na siya nag-iisa? Walang nakakaalam kung kailan talaga unang lumitaw ang aso sa sulok na yon. May nagsabing noong unang bahagi ng Tagsibol, kung kailan malamig pa ang umaga at amoy basa ang konkreto at kape ang lungsod. May iba namang nanunumpa na nakita na nila siya roon noon pa, tahimik na nakaupo malapit sa lumang bus stop, parang lagi na siyang kabilang doon. Siya ay isang Akita Inu, malaki at malakas noon, bagamat nagsimula ng mag-iwan ng bakas ang panahon sa kanya. Makapal ang balahibo pero hindi pantay sa ibang parte, sapat na malinis para ipakita na minsan ay inalagaan siya, pero sapat na magaspang para malaman na walang nagbubrush na nito. Ang mga mata niya ay parang tumitingin sa likod ng mga tao, hindi sa kanila, parang nakatutok ang pansin niya sa isang bagay na nasa labas pa lang ng abot. Bawat umaga, halos parehong oras, dumarating siya. Dahan-dahan siyang maglalakad, may balak, hihinto sa eksaktong lugar, liliko ng maliit na bilog at upo. Hindi hihiga, hindi lalakad-lakad, upo lang. Tuwid ang likod, nakataas ang ulo, nakatitig sa daan sa unahan at naghihintay. Una, akala ng mga tao, may may-ari siya sa malapit, may-ari ng tindahan, driver ng bus, o matandang lalaki sa kabilang kalye. Normal na naghihintay ang aso sa may-ari. Pero ang hindi normal, walang dumating para sa kanya. Lumipas ang mga oras. Tumaas ang araw. Punang ingay ang kalye. Bumubusina ang sasakyan. Tumatawa ang mga bata. Sumisigaw ang mga tindero. Gayunpaman, hindi gumalaw ang aso. Sa hapon na, may lumapit sa wakas. Isang babaeng nagtitinda ng prutas sa kabilang kalye. Yumuko siya, maingat na hindi matakot at nag-abot ng hiwa ng mansanas. "Hoy, boy," mahinang sabi niya. "Nasaan ang may-ari mo?" Hindi lumingon ang aso. Hindi niya inamoy ang mansanas. Hindi kumurap. Nakikinig siya, hindi sa boses niya, kundi sa alaala. Dahil noon, hindi pa katagal, iba ang tunog ng lugar na to, may mga yabag, pamilyar na yabag. Mabibigat na bota na tumitigil sa tabi niya, at isang boses na palaging nagsasabi ng parehong bagay araw-araw, "Hintayin mo ako dito. Babalik ako agad." At naghintay nga ang aso. Sa unang araw na hindi bumalik ang may-ari, akala niya pagkakamali lang. Baka mahaba ang pila sa tindahan. Baka late ang bus. Baka may bigla ang nangyari. Ganyan minsan ang tao, umuwi, bumabalik na may kwento, amoy at paumanhin. Kaya naghintay siya ng mas matagal. Nang lumubog ang araw at magsimulang mag-ilaw ang kalye, tumayo siya sa unang pagkakataon noon. Naglakad siya ng ilang hakbang pababa ng daan, inamoy ang hangin. Lumiko ang ulo kaliwa, kanan. Nag-twitch ang tainga sa bawat tunog na katulad ng yabag. Wala. Bumalik siya at naupo ulit dahil mali ang pakiramdam na umalis sa lugar. Lumipas ang mga araw. Sa ikalawang araw, dumating ang gutom, matalim at hindi komportable, pero hindi pa nakakatakot. Kaya niyang tiisin ang gutom. Noon pa. Ang mahalaga ay manatiling alerto. Ang mahalaga ay handa. Sa ikatlong araw, bumalik ang babae na may pagkain at tubig. Tinanggap niya ito, hindi sabik, sapat lang para mabuhay. "Nandito ka pa rin," bulong niya. Saglit na itinaas ng aso ang mata,
tapos bumalik sa pagtitig sa daan. Nandito pa siya dahil doon siya sinabihan na maghintay. Sa pagtatapos ng unang linggo, napansin na ng mga tao. Lagi siyang nandyan, sabi ng isa. Gumagalaw ba siya? Para kumain lang, uminom lang. Matutulog siya. Hindi gaanong marami. Pinapanood siya sa bintana, sa likod ng counter, mula sa dumadaang sasakyan. May naawa. May nahirapan. Ilan ang nakaramdam ng mas malalim na hindi maipaliwanag. Tahimik na sakit na sumusunod sa kanila pauwi. Hindi alam ng aso ang salitang pi-abandon. Hindi niya alam ang patay. Ang alam niya lang ay rutina. Umaga, lakad papunta sa spot tanghali, titig sa daan. Gabi, mas malakas na pakikinig dahil gabi ang karaniwang pagbabalik ng may-ari. Gabi, ikurong ang buntot sa paa at manatiling mainit hanggat kaya nang hindi humihiga. Baka dumating siya at hindi niya makita. Naging buwan ang mga linggo. Tagsibol naging tag-araw. Mainit ang pavement. Mabigat ang hangin. Bumagal ang paghinga ng aso, maingat, sinusukat. Nagaan ang balahibo sa araw. Mas marami na siyang iniinom na tubig, pero hindi niya iniwan ang lugar. Minsan, sinubukan siya ng isang lalaki na iuwi. Hindi ka pwedeng manatili rito, sabi niya, dahan-dahang naglabas ng pansamantalang tali. Mamamatay ka. Tumanggi ang aso. Hindi agresibo. Walang itngit o ungol. Itinanim lang niya ang mga paa sa lupa at ayaw gumalaw. Nanginginig ang katawan niya, hindi sa takot, kundi sa katiyakan. Dito siya dapat. Binawi ng lalaki ang kamay. Pasensya na, bulong niya, kahit hindi niya alam kung bakit. Dumating ang taglagas ng tahimik. Nagtipon ang mga dahon sa paligid niya na parang kumot na hindi niya hiniling. Humahaplo sa balahibo, dumidikit sa paa, nagtatamba kung saan siya nakaupo araw-araw. Nagsimulang mag-abo ang mukha niya, lalo na sa paligid ng mata at ilong. Bumagal ang galaw pero hindi ang paghihintay. Bawat tunog, itinataas pa rin ang tainga. Bawat anino, tumatalon pa rin ang puso. Sa ilang gabi, kapag walang tao at tulog na ang lungsod, ipinikit niya ang mata at nangarap. Nangarap siya ng mainit na kamay sa ulo, ng tawa, ng paglalakad magkatabi, maluwag ang tali, walang sinasabing tiwala. Nangarap siya ng boses na tumatawag sa pangalan niya, isang pangalan na walang ibang nakakaalam. At pagkagising, mag-isa pa rin siya. Pero hindi siya umalis. Dahil hanggat nanatili siya, may pagkakataon pa. At hanggat may pagkakataon, maghihintay siya. Nang dumating ang taglamig, hindi na siya isang kuryosidad. Naging presensya na siya. Pinaplano na ng mga tao ang araw nila ayon sa kanya nang hindi napapansin. Tinitingnan ng panadero ang bus stop bago buksan ang tindahan. Inilalaan ng babaeng nagtitinda ng prutas ang mga tira bago magsara. Kahit ang mga batang dumadaan papuntang paaralan, binabagal ang hakbang pag nakikita siya, binababa ang boses na parang malapit sa marupok na bagay. Maaga ang unang snow noon. Nagulat siya sa unang patak. Itinaas ang ulo, nag-twitch ang tainga, tinitigan ang langit na parang may ginagawa itong mali. Dahan-dahang pumasok ang lamig sa buto niya, tahimik, na parang pangako na walang nagbabala. Nakikita na ang hininga. Nanigas ang paa. Gayunpaman, umupo pa rin. May nagdala ng kumot. Nadulas ito sa likod niya pag tumayo siya para ayusin, kaya tumigil na siyang tumayo. May gumawa ng maliit na kanlungan mula sa karton at plastik. Inamoy niya minsan, tapos bumalik sa spot ang daan ang mahalaga. Pinakamahirap ang gabi ng taglamig. Iba ang paglalakbay ng tunog sa lamig. Bawat malayong yabag, parang malapit. Bawat anino, mas mahaba sa ilalim ng ilaw. Mas gising na siya ngayon, natatakot na baka magnakaw ang tulog ng sandaling hinintay niya. Minsan, malapit hating gabi, dumaan ang isang lalaki na may bota katulad ng naaalala niya. Tumayo siya ng mabilis na halos mawala ng lakas ang paa. Dumagundong ang puso, unang beses sa mga linggo na tumaas ang buntot. 3 hakbang pasulong pero mali ang amoy. Dumaan ang lalaki nang hindi bumagal. Matagal siyang nakatayo doon kahit wala na ito, nalilito, nahihiya sa sariling pag-asa, tapos dahan-dahang bumalik at naupo ulit. Bumalik ang tagsibol pero hindi niya agad napansin. Payat na ang katawan. Walang ningning ang balahibo.
May maliit na punit na sa isang tainga mula sa gabing hindi niya maalala ng malinaw. Ginagawa ng panahon ang ginagawa nito, tumutungo ng hindi humihingi ng pahintulot. Isang umaga, yumuko ang isang babae sa tabi niya at nagsalita ng mga salitang hindi niya naiintindihan. Hindi na siya babalik, bulong niya, punang luha ang mata. Hindi mo na kailangang maghintay. Bahagyang ikiniling ng aso ang ulo, nakikinig sa tono, hindi sa kahulugan. Ang pagbabalik ay hindi bagay na natatapos. Ito ay bagay na nangyayari na palaging nangyayari. Hindi kailanman pumasok sa isip niya na maaaring tumigil ito. Naghintay siya. Lumipas ang mga taon. Inayos ang bus stop. Pinalitan ang lumang bangko. Binago ang sidewalk. Nagbukas ang bagong tindahan. Nagsara ang luma. Nagbago ang mga mukha. Tumanda ang mga boses. Nanatili ang aso. Mas kilala niya ang ritmo ng lungsod kaysa kaninuman. Alam niya kung kailan ulan sa pagbabago ng hangin. Alam niya kung aling sasakyan ang magpapabagal at hindi. Alam niya ang eksaktong sandali kada araw na tama ang pagtama ng liwanag sa gusali sa kabilang kalye, naghahagis ng mahabang anino na nakaturo diretso sa daan. Naging orasan niya ang aninong iyon. Mas mabilis na tumanda ang katawan niya. Nahirapan ng tumayo. Maingat na naupo. Mas mababaw ang hininga. Bahagyang maulap ang mata. Pero hindi nawala ang focus. Naghahanap pa rin. Naniniwala pa rin. Nagsimulang pangalanan siya ng mga tao. May tumawag na tagapagbantay. May tumawag na tagahintay. Isang bata ang tumawag na Key Forever. Pero ang pangalan na ibinigay ng may-ari, nabubuhay lang sa alaala. Malambot at mainit, binubulong sa panaginip. Isang gabi sa gitna ng bagyo, malakas na kumulog na nanginginig ang mga bintana. Natakot siya. Matagal na niyang ayaw ang kulog. Noon, may mga bisig na yumayakap, may boses na nagsasabing wala lang yon. Ngayon, ulan lang. Tumakbo ang tindera ng prutas na may payong at lumuhod sa tabi niya. Hindi ka pwedeng manatili rito, pakiusap niya. Kahit isang gabi lang. Hinawakan niya ang kwelyo. Luma at sira na. Bitak ang katad, mapurol ang metal. Nahawakan ng daliri ang maliit na tag. Pinunasan niya at sinubukang basahin. Kupas na ang mga letra. Hindi na gumagana ang numero, pero nandyan pa ang pangalan. Tinakpan niya ang bibig at umiyak. Hindi gumalaw ang aso dahil lilipas ang bagyo. At baka gabi na to, ang gabi ng pagbabalik ng may-ari. Sa susunod na taglamig, hindi na siya tumatayo para salubungin ang umaga. Nakaupo na lang, itinataas lang ang ulo kapag gumising ang kalye. Mas madalas nang nanginginig ang katawan, hindi lang sa lamig, kundi sa pagod. Pero bawat gabi, habang lumulubog ang araw at nagiging kulay ng alaala ang langit, nagbabago ang postura niya. Mas tuwid. Mas malakas ang pakikinig. Lalo na ngayon, dahil kung may itinuro sa kanya ang pag-ibig, ito iyon, ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ito ay devotion. Naramdaman ng aso ang katapusan bago pa ang iba. Dumating ito ng tahimik, hindi bilang sakit, kundi bilang bigat. Mas mabagal ang katawan kada umaga, parang hinahawakan na siya ng lupa. Nahihirapan ng itaas ang ulo. Mas matagal ang pagkurap. Napapansin na niya ang paghinga na kailangan niyang alalahanin. Gayunpaman, dumating pa rin siya. O mas tama, hindi na siya umalis. Nagising ang lungsod sa paligid niya tulad ng dati. Nagsimula ang makina, sumara ang pinto, dumaan ang mga boses, pamilyar pero malayo. Nakinig ang aso, pinaghihiwalay ang alaala sa katotohanan. Sa loob niya, may nagbago. Hindi duda. Hindi kailanman duda. Pagtanggap. Mas maaga dumating ang babae mula sa prutasan noon. Tumigil siya nang makita siya at naramdaman ang paghigpit ng dibdib. Nakaupo pa rin siya tulad ng dati, pero nagbago ang postura. Bahagyang liko na ang likod, mas mababa ang ulo, bahagyang nakapikit ang mata, pero nagbukas nang lumapit siya. Yumuko siya at binigkas ang pangalan niya, ang tunay na pangalan. Bahagyang nag-twitch ang tainga. Naglagay siya ng mas makapal na kumot sa likod. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumaban. Hindi na inayos ang sarili. Sa paligid nila, bumagal ang mga tao. May nag-alis ng sombrero.
May batang humila sa manggas ng nanay at bulong, yun yung asong naghihintay. Naging hindi pantay ang paghinga habang lumipas ang hapon. Mababaw ang bawat hinga, mas mahaba ang bawat pagbuga kaysa sa nauna. Nanginginig ang katawan, hindi sa lamig, kundi sa tahimik na pagsisikap na manatili. Pero habang papalapit ang gabi, may kapansin-pansin na nangyari. Tumuwid siya, hindi lubos, hindi madali, pero sapat. Nagbago ang langit. Pininturahan ng malambot na ginto at abo. Ito ang oras. Ang oras na mahalaga. Ang oras na ginawa ang buong buhay niya. Itinaas ang tainga, nakatutok ang mata, at sa unang beses sa mahabang panahon, gumalaw ang buntot. Isang yabag ang narinig sa kalye. Tapos isa pa. Mga bota. Pamilyar na bota. Pinutol ng tunog na parang init. Dumagundong ang puso, mahina pero determinado. Sigaw ng bawat instingto ang katotohanang sinigaw nito sa loob ng mga taon, ito na. Napansin agad ng mga tao ang pagbabago. May narinig siya. Bulong ng isa. Nakatitig ang aso sa dulo ng daan. Nagpantay ang paghinga. Bahagyang sumandal ang katawan pasulong, sapat para ipakita ang hangarin. At nakita niya siya, hindi sa mata, sa alaala. Isang lalaki na naglalakad patungo sa kanya, mas bata kaysa sa pinayagan ng mundo, dala ang amoy ng tahanan. Ngumiti ang lalaki tulad ng dati, naglapit ng kamay sa bulsa, at sinimulan na ang mga salitang alam na alam ng aso sa puso. Good boy, I'm back. Isang huling pagtaas ng dibdib. Lumabas ang katawan sa paligid niya. Patuloy ang lungsod, walang kamalayan sa sandaling binabago nito. Dumaan ang mga sasakyan, nag-ilaw ang mga ilaw. May tumawa sa malayo. Pero sa maliit na espasyo sa tabi ng bus stop, tahimik ang lahat. Hinawakan ng babae ang balikat niya. Walang sagot. Idinikit niya ang noo sa balahibo at umiyak ng malakas. Sumali ang iba, mga estranghero na pinagbuklod ng katapatan na nasaksihan pero hindi lubos na naunawaan. Nakaupo pa rin ang aso. Hindi siya nahiga kahit sa huli. Mamaya, nang dahan-dahang inilipat siya, natagpuan ang katawan sa eksaktong posisyon, gaya ng dati, nakaharap sa daan, naghihintay. Naglagay sila ng maliit na marker doon. Walang opisyal, simpleng karatula lang, naghintay siya. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ang mga tao sa lugar na yon. May nag-iiwan ng bulaklak. May nag-iiwan ng sulat. May nakaupo ng tahimik ng mas matagal kaysa kinakailangan, nag-iisip tungkol sa mga pangako na ginawa nila noon, o sa taong baka naghihintay pa rin sa kanila kahit saan. At sa ilang gabi, kapag tama ang pagtama ng liwanag sa kalye, may nanunumpa na nakikita nila ang anino na nakaupo pa rin doon, matyaga, tapat, hindi na naghihintay ng pagbabalik, kundi dahil ang paghihintay na mismo ay naging pag-ibig. Kung naantig ka man sa kwentong ito kahit papaano, pakisubscribe po sa channel. Talagang malaking tulong ito para patuloy na maibahagi ang mga kwentong ganito. At gusto ko talagang marinig kayo. E-comment po sa baba ang lungsod o bansa kung saan kayo nanonood at sabihin nyo, naghintay ka na ba sa isang taong hindi na bumalik? O kilala mo ba ang kwento ng katapatan na katulad nito? Binabasa ko po ang comments at marami sa inyo ang nagbibigay inspirasyon sa susunod na kwento.